Good morning! Good morning po sa inyong... Hello guys, good morning. Ayan. Parehas tinidor. So, ang ulam natin ngayong umaga, nag-breakfast ako. Ngayon ulit ako nakapag kumain ng maaga. Dati kasi alas 12. Tuwing alas 12 ako nakakain. Tapos, morning at tuwing umaga nag-gym or nag-yoga. Tatapos kami ng mga alas 12. Ngayon, hindi. Walang gym, wala ring yoga. So, ngayong araw, kumain na mas maaga. Ayan, ang ulam na rin po, ang ating breakfast ngayon ay waffle ulit. Walang katapos ng waffle. Pinag-aaralan po natin kung anong pwedeng gawing mga flavor na pwedeng ilagay dito sa waffle. I-incorporate sa waffle. Meron din tayong homemade lechon keto. Lechon keto luncheon meat. Yan. Meron siyang nihaluan ko sa halip na ginamit kong cornstarch ay coco flour. So yan. Tapos ito namang aking waffle. Siya ay kung alam nyo, green. O ay buko pandan. Yun nga lang, walang asukal siya. Kasi ang aking pong ginagawa, wala siyang tamis. So kung kayo ay sanay sa matamis, yung aking pong ginagawang waffle ay napaka tabang. Ang ipapalasa na lang po sa kanya itong mga ganitong magkain at saka yung mga palaman na ito, mga cream cheese. Ayan. Kasi ginagawa ko po, yun nga, kailangan dapat sunayin mo sarili mo sa na walang tamis. Kasi paano ka nga naman, di ba nalayo ka nga sa matamis? Tapos naghahanap ka pa ng mga alam mo yung mga artificial sweetener na approved sa keto. Kasi wala dyan. Dapat nasanayin mo ka ang iyong ang iyong sarili sa hindi matatamis na ba na para sa ganun hindi mo hanap-hanapin ng asukal. Yan. Para ka lang nakain ng kanin dito, kaso nga wala tamis. Pwede mo siyang lagyan ng kahit anong keto approved na ulam. Meat, liempo, yan. Para na siyang kanin. Ito na rin ang ginagawa ko kanin, itong waffle. Yung nga lang, yung sa harabi ko, kasi pagka ikaw yung diabetic at sanay na sa matamis, hindi mo siya ma-appreciate. Pero dapat, doon pa lang, isimulan mo na. Parang, hindi mo na siya hanap-hanapin. Kaya sa akin, itong brewed coffee, puro itong kapeng barako. Wala itong asukal. Mapait. Mas gusto ko yung mga mapapait. Ayan. Yung iba, ayaw na mapait. Para gustong maremedyohan yung pait ng ng kape. Nilalagyan nila ng asukal. Hindi nadagdagan na dadami yan. Pag sobrang pait, pag dami rin ng asukal nilalagyan mo. Kasi hahabulin mo eh. So ako yung gusto ko ang mapait. Wala din siyang creamer. Yun ang una kong ginagawa para sa naglo-low carbs na ako. Kailangan mo talagang tanggalin sa sistema mo ang asukal. Lahat ng matatamis. Kailangan mo siyang tatanggalin.
Kasi pagka nilagyan mo pa rin ng mga artificial, yung mga monk fruit, yung mga erythritol na yan, ay para bang mangyayari, hindi ka rin makakalagwa makakaalis sa matamis. Kasi ang matamis, parang siyang nakakaalis yan. Pero pag nasanay ka na, at wala yung matamis, yung mga ibang lasa ng pagkain, yun ang malalasahan. Hindi ka na kasi parang, pagka sanay ka na sa matamis, ang una talagang hahanapin ng utak mo, yung sweetness ng pagkain. Pero pagka nasanay ka na, dun sa walang asukal, ang malalasahan mo na yung iba't ibang lasa mismong lasa ng katulad mismong lasa ng buhok, pandan, mismong lasa ng alat nung asin, mismong lasa nung lasa ng coconut flour. Yan, yung mga herbs na inilalagay mo, yun ang malalasahan mo. Kasi pagka nilagyan mo pa ng asukal na marami, anong nangyayari? Na-overthrown ba ng asukal yung ibang lasa. Na benefits naman pagka sobrang dami ng mga asukal, parang nadodominate ng asukal yung utak mo. Salit na makapaglasa ka pa ng iba pang mga pagkain. Itong buko pandan, ang ginawa ko, patikin mo ito sa iba, sabi niya, nakain ka lang ng sapal ng nakain ka lang ng sapal ng niyog. Pero sa amin, lasa na. Nung simula na hindi nakakain ng asukal, parang na siyang malasa sa akin. Tapos pagka nakakain naman ako ng may mga matatamis, madali ko nare-recognize yung tamis. Minsan nakain naman ako ng kape, yung mga 3-in-1. Lasang-lasa mo yung asukal. Alam mo yung parang tawag sa ganun, matutusing ba yun? Matutusing or yung parang hindi na siya kaya tanggapin ng iyong sobrang tapang. Yun, naging sobrang tapang na yung panlasa mo pagka nakainom ka na nakatikim ka ng matatamis gaya ng yun nga 3-in-1. Hindi mawala-wala sa sa dila mo yung tamis ng pagkain. Kahit yung masawsawan sa barbecue, dyan, alam mo, sa sausawan pa lang, matamis to. Hindi mo na siya akain niya. Pero kung ikaw ay talagang adapted na sa matamis o yung talagang mataas ng tolerance mo sa matamis, kumbaga level ng pagkatamis, ang tamis mo ay halimbawa ay ito ang level, tapos ikaw ay kumain ng konting pagkain na medyo matamis na hindi nandito yung level ng tamis mo, as ang pagkain niya hanggang dito pa lang, hindi mo siya ma-appreciate. Kailangan pang mataas ang ng panlasa mo. Doon mo pa lang. Ay so ako, walang-wala na. Level ko na dito. So kahit konti lang ang nilagay kong konting level lang na nilagyan ko na halimbawa, pagkain na medyo matamis, na tumaas na ng konti, sa akin, sobrang tamis na nun.
Ayun. Kaya yung iba, pag ang level niya, ganito kataas ang level ng sweetness niya. At pagka hindi niya naabot yung top yung level na, sasabihin niya matabang na. Diba? Ang samantala ko, wala na. Wala na akong, kumbaga wala nang walang sweet na nalalasahan. So, anytime na kumain ako ng konting-konting sugar, nire-recognize ko na agad. Ay, matamis na to. Lalo pa kung siguro kung mataas ng sobrang tamis, baka nakakadawal na yun. Minsan nga nakakadawal na eh. Pagka kumain ka ng sobrang tamis na pagkain. Kaya kung minsan pag nagbabarbecue, alam mo na yung ano eh. Tinatanong mo yung, ano ba to? Matamis ba to? Mas maganda sanayin sa mga gusto mag low carb o gusto magpapaya. Unahin ninyong tatanggalin yung panlasa ng matamis. Kasi yan yung unang, kumbaga, yan yung drugs na kumbaga, yung drugs na nakapagpapabigay sa'yo ng satisfaction or ng pag-addiction ng mga sweets. So, ikay mataba, so magpapayat, kumain ka ng matabang na pagkain. Ilagay mo sa utak nyo. Kung maaari, salt and pepper lang. Huwag mong ilalagay ang magtagawa ka ng lahat ng pagkain na luluto mo. Gulay, magaling ka ng asukal. O kaya ay piniritong ganyan, lalagyan mo ng asukal. Ibig sabihin, ano ka na? Dependent ka na sa sugar. Ang ipalit mo, mapapait para mawala yung panlasa mo doon sa matamis. Black coffee na matapang. I-appreciate mo yung black coffee. Yun. Siguro after 1 week or 1 month na puro black coffee na mapapait, mawawala ang cravings mo sa sugar. Bababa yung tolerance mo sa sugar. At ma-appreciate mo na ma-appreciate yung mga pagkain na hindi kailangan ng sobrang matatamis. Pero dito, ang nalalasahan ko lang yung cream cheese. Pero yung waffle, nalalasahan mo rin yung cocoa flour, pero hindi ganun kalasa. At nalalasahan mo rin yung buko pandan niya. Parang nga lang siyang ano, nga lang siyang kanin. Kaya minsan nakikita niyo puro ko waffle. At kung ginagawa ko kalim. At may punong-puno ng protein. May egg, cocoa flour, yun. Nakagawa na ako ng chocolate. Nagawa ng chocolate dito. Nagawa na ako ng bupandan. Magagawa na naman ng ube.
Tapos, gagawa din ako ng madami. Sa sunod na video, papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang uri ng waffle. Yan. Kaso, susunod din baka ako makapaggawa ng maliit na kainan. Puro ganito. Pero, sana maka-appreciate. Ang makaka-appreciate ng hindi yung mga nagkikito lang. Yung mga naglo-low carb. Kaya ayaw ko talaga na may asukal. Kung gusto mong kumayat, bumili ka ng kumain ka sa amin. Kasi gusto ko maging tindahan is sugar-free restaurant. Tatabang ka talaga. Ang palasa lang is salt and mga herbs. Yun lang. At saka yung mga keto approved na condiments. At saka meron yung coffee. Brewed coffee. Walang 3-in-1. Stay tuned na pa. Pinaggagawa ko pala ng idea. Enjoy naman. Masarap. Masarap din itong ginawa namin. Ito ate ano. Ito yung may waffle. Ito yung may flour. Ano? Itong isang to. Yan nyo. Lasa ko na agad na may flour siya. Kaysa dun sa ginawa kong coco flour. Magkaiba na lasa niya. Ito medyo matamis. Matamis, wala man sugar yan. Ayun sa coco flour. Ayun sa cornstarch. Lasa mo na agad. Iba kasi palasa talaga na may cornstarch. Malasa siya. Malasa yung may mga flour. Talagang malasa yun. Pero ito, ano kinakain ko? Sabi ko nga, pagkakakain kayo mga sanay sa hindi ma-appreciate. Pero dapat nyo talaga yun. Gusto nyo magpapayat, gusto nyo magbago ng lifestyle. So, yan, tanggalin nyo ng asukal. Unahin yung sarili nyo na huwag kumain ng asukal, ng matatamis. At ayusin yung taste bud nyo na sa pamagitan ng pag-inom na makakapapait. Katulad ng brewed coffee. Para sa akin hindi ko alam kung may scientific explanation yun. Yung pag-inom ng kapeng barako na walang asukal. Para mawala yung panlasa mo sa asukal. Palta mo ng kapeng barako. Pagka yun nga sinasabi ko, after hindi nyo na hahanap-hanapin ang bababa yung tolerance nyo sa asukal. Sa aking experience hindi ko alam kung may explanation kayo sa scientific explanation. Pero sa akin, malaking tulong ang pag-inom ng kapeng barako yung mapapait para makontrol o matanggal ang panlasa nyo sa matatamis. Yan nga. Lasang-lasa ko yung buko panda. Diba? Coffee lover pa naman ako. Sarap ng pait nung pimbara ko. Tapos yun. Yan, pwede nyo na itong gawing para kayo makaalis sa kanin. Yung mga ganito. O kaya naman, magkano kayo ng mga pipino. Paltan ninyo, pipino. Ang ginawa ko kasi, paano ko nagsimulang mag low carbs, ay hindi ko binigla.
huwag na huwag niyong bibiglain na kayo after, no? Gusto niyo na magpapayat, tanggal agad ang kain. Huwag. May hirapan kayo para kayo na mas nasisiraan ng ulo nun. Ang ginagawa ko, ang gagawin nyo is kung halimbawa ang kain nyo is isang takal na kanin o 1 cup of rice, hahatiin nyo sa 4 na portion. Gagawin nyo 4. So, kung ang kain nyo ay yung 1/4 nun, 1/4 ng rice na nun, papalitan nyo ng pipino o kaya saging na saba. Meron kang 3/4 na kanin o saging na saba. Muna, doon ka lang muna. Carbs pa rin naman yung carb. Ngayon, after 2 days or 1 day mo, gagawin mo namang half rice at katumbas ng half na saba. Tapos naman, 3/4 ulit na saba, tapos 1/4 na kanin. Hanggang sa maging isang buong saba ka na. Di saba na yan. Wag nawala na kanin mo. Afterwards naman nun, palitan mo naman yung saging into itlog. Hard-boiled egg. Isang buong saging, hatiin mo sa 4. Yung 1/4 na saba, papalitan mo yun ng 1/4 na itlog. Pagkatapos, after 2 days or 1 day, palitan mo naman siya ng kalahating itlog at kalahating saba. Pag ganun, hanggang sa maging full na itlog na. Tapos, haluan mo na siya ng gulay. Hanggang sa totally na mawala na ang iyong kanin. Ganun. Huwag na huwag nyo bibiglain. Pag binigla nyo, masisira ang ulo nyo. Para kayong, alam mo yung addict na tinanggal agad yung cocaine. Na wala mahanap talaga, maghahanap ka. Gagawa ka ng paraan para makakita ng pagkain. Yun. Huwag nyo bibiglain. Tapos mag-a-hours bago low carb. Good tips pa. Sige po. Susunod ulit. Bye-bye. Salamat.